Humahampas ang malakas na ulan sa mga salaming bintana ng St. Luke's Medical Center. Ang bawat patak ay tila isang paalala sa bagyong namuo sa buhay ni Eileen Gimnes. Nakaupo siya sa sterile na waiting room, ang kanyang mga kamay ay magkahawak ng napakahigpit na namumuti na ang mga buko nito. Ang malamig at artipisyal na liwanag mula sa mga fluorescent na ilaw sa itaas ay nagbibigay ng maputlang kulay sa lahat ng bagay. Nagmamadaling dumadaan ang mga doktor at nurse sa kanilang harap. Kilos nila'y tahimik ngunit puno ng pag-aalala. Sa isang lugar sa pasilyo, isang makina ang maririnig na tumutunog sa isang tuloy-tuloy at klinikal na ritmo. Ang kanyang ina, si Consuelo de la Vega, ay nasa isang silid 2 pinto lamang ang layo humihinga sa tulong ng isang ventilator. Mabilis ang naging pagkalat ng cancer, mabangis at walang awa. 3 buwan mula sa diagnosis hanggang sa sandaling ito. 3 buwan ng panunood sa pinakamalakas na babaeng kilala niya na unti-unting nanghina at naging isang taong hindi na niya halos makilala. Nag-vibrate ang telepono ni Eileen sa kanyang kandungan. Sinulyapan niya ang screen. Ang asawa niyang si Dennis. Ang text ay simpleng nagsasabing, "Nasa ospital ka pa. May hinahabol lang akong deadline. Huwag mo na akong hintayin." Tinitigan niya ang mga salita, naninikip ang kanyang lalamunan. Walang tanong na, "Kamusta na siya?" Walang alok na, "Kailangan mo ba ako?" Isang kaswal na mensahe lamang na parabang ang kanyang ina ay hindi nag-aagaw buhay, 20 talampakan lang ang layo. Hindi siya sumagot. Itinaob niya ang telepono at hinayaang muling bumalot sa kanya ang katahimikan. Sa tapat niya ay nakaupo si Maureen, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Dumating si Maureen 1 oras na ang nakalipas, may dalang kape at isang kahon ng tissue. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Inabot nito ngayon ang kamay ni Eileen at marang pinisil. "Matatag siya, Eileen. Fighter ang mama mo." Tumango si Eileen, hindi makapagsalita. Nais niyang maniwala dito, ngunit malinaw ang sinabi ng mga doktor. Ilang oras na lang, marahil 1 araw na lang ang pinakamahaba. Isang nurse ang lumitaw sa pintuan. Ang kanyang ekspresyon ay malumanay, ngunit may halong pagtanggap sa hindi maiiwasan. "Mrs. Jimenez, maaari na po kayong pumasok." Tumayo si Eileen, nanginginig ang mga binti. Tumayo rin si Maureen, ngunit marahang umiling si Eileen. "Kailangan kong gawin ito ng mag-isa." Tumango si Maureen, puno ng pag-unawa. "Nandito lang ako sa labas." Naglakad si Eileen sa pasilyo, bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Nang itulak niya ang pinto, lalong lumakas ang tunog ng mga makina. Nakahiga ang kanyang ina sa ilalim ng mga puting kumot. May mga tubo na nakakabit sa kanyang mga braso. Ang dibdib ay marahang tumataas at bumababa sa mababaw at mekanikal na paghinga. Hinila ni Eileen ang isang upuan at kinuha ang kamay ng kanyang ina. Malamig ito, napakalamig. "Mama," bulong niya, basag ang kanyang boses. "Nandito na ako." Bahagyang dumilat ang mga mata ni Consuelo. Gumalaw ang kanyang mga labi, nagpupumilit na bumuo ng mga salita sa kabila ng breathing tube. Lumapit pa si Eileen. "Safety. Deposit box." Bulong ng kanyang ina, ang mga salita ay halos hindi marinig. "Bangko Nasyonal. Box 47. Ang susi. Nasa kahon ko ng alahas, itaas na drawer. Sikretong lagayan." Kumunot ang noo ni Eileen. "Mama, huwag niyo na pong isipin yan ngayon. Magpahinga na lang po kayo." Hinigpitan ni Consuelo ang hawak sa kamay niya. Nakakagulat ang biglaang lakas nito. "Ipangako mo, pupunta ka. Bubuksan mo. Huwag mong sasabihin kahit kanino. Kay Dennis, kay Maureen." Wala. Ang pagmamadali sa boses ng kanyang ina ay nagdulot ng kilabot sa gulugod ni Eileen. "Opo, Mama. Pinapangako ko po." Lumambot ang mga mata ni Consuelo. Isang bahagyang ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Ang maganda kong anak, mas malakas ka kaysa sa inaakala mo.
Tandaan mo yan? Kapag dumating ang bagyo, tumayo ka. Mama, pakiusap. Mahal kita, anak. Humina ang kanyang boses, ang mga salita ay tila natunaw sa hangin. Biglang isang matinis at tuloy-tuloy na tunog ang pumunit sa katahimikan mula sa cardiac monitor. Nagmadaling pumasok ang mga doktor at nurse, itinabi si Eileen. Nanatili siyang nakatayo sa gilid, tila nagyelo, habang sila'y kumikilos ang kanilang mga boses ay mabilis at apurahan. Ngunit alam na niya, nararamdaman niya ito ang paraan ng pagsara ng isang pinto sa isang bahay na walang tao. 11:47 ng gabi si Consuelo de la Vega, 58 taong gulang, ay idineklarang pumanaw na. Nakatayo si Eileen sa ilalim ng ulan sa labas ng ospital, nakatingin sa kawalan. Inakbayan siya ni Maureen, ginagabayan siya patungo sa kotse. Ang mundo ay tila naging manhid at malayo na, para bang pinapanood niya ang sariling buhay sa likod ng isang salamin. Pagdating nila sa apartment ni Eileen, naroon si Dennis nakahiga sa sopa na may hawak na beer nanonood ng basketball highlights sa telebisyon. Tumingala ito. Wala na siya. Tumango si Eileen, walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Huminga ito ng malalim at uminom ng beer. Mahirap yan. Pasensya na, babe. Iyon lang. Walang yakap, walang mga salita ng aliw, isang kaswal na pagkilala lamang bago bumalik ang kanyang mga mata sa screen. Tinapunan siya ni Maureen ng isang tingin na puno ng pagkasuklam, ngunit wala itong sinabi. Dinala nito si Eileen sa kwarto, tinulungang magtanggal ng Amerikana at umupo sa tabi niya sa gilid ng kama. Gusto mong dito muna ako matulog? Mahinang tanong ni Maureen. Umiling si Eileen. Kailangan ko lang matulog. Nag-atubili si Maureen pagkatapos ay niyakap siya ng mahigpit. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Seryoso, Eileen. Kahit ano. Nang makaalis si Maureen, nahiga si Eileen sa dilim na katitig sa kisame. Ang apartment ay tahimik maliban sa mahinang tunog ng telebisyon sa sala. Paulit-ulit niyang inalala ang mga huling salita ng kanyang ina. Safety deposit box. Huwag mong sasabihin kahit kanino. Ano kaya ang posibleng laman niyon? At sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso nang maalala niya ang babala ng ina. Huwag kang magtitiwala kahit kanino, lalo na sa mga pinakamalapit sa'yo. Naisip niya ang text ni Dennis. Naisip niya ang tingin ni Maureen. Ang yakap ni Maureen ay mahigpit, ngunit para kay Eileen, may kakaibang lamig ito, isang yakap na hindi nakarating sa kanyang puso. At sa unang pagkakataon, nagsimula siyang magduda sa lahat. Ang libing ay isinagawa sa isang maulap na umaga ng Sabado sa lumang simbahan ng San Agustin, ang parehong simbahan kung saan kinasal ang kanyang mga magulang. Napuno ang mga bangko ng mga mukhang halos hindi na makilala ni Eileen, malalayong kamag-anak, mga dating katrabaho ni Consuelo, mga kapitbahay na matagal nang hindi nakakausap ang kanyang ina. Ngunit dumalo pa rin, tila hila ng bigat ng kamatayan. Nakaupo si Eileen sa unang hanay, nakasuot ng itim na bestida. Ang kanyang muka ay isang maskara ng kahinahunan. Nasa tabi niya si Dennis, mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang kamay, ang perpektong imahe ng isang nagdadalamhating asawa. Ngunit sa bawat pagkakataon, habang nakayuko ang lahat sa pagdarasal, bahagyang kumikinang ang liwanag mula sa screen ng kanyang telepono na palihim niyang sinisilip. Sa kabilang dulo si Maureen ay panay, ang pagpunas ng panyo sa kanyang mga mata, ang kanyang kabilang kamay ay marahang nakapatong sa braso ni Eileen bilang suporta. Nagsalita ang pari tungkol sa kabutihan ni Consuelo, sa kanyang dedikasyon bilang ina at sa kanyang tahimik na dangal. Narinig ni Eileen ang mga salita, ngunit hindi ito tumagos sa kanyang isipan. Pakiramdam niya ay hungkag na parang may mahalagang bahagi sa kanya na kinayod at inalis. Pagkatapos ng seremonya, lumapit ang mga tao upang mag-abot ng kanilang pakikiramay. Ang kanilang mga boses ay naghalo sa isang mahinang ugong ng simpatya.
Napakabuting tao ng iyong ina. Nasa mabuting lugar na siya. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Tumatango lamang si Eileen at nagpapasalamat automatiko ang kanyang mga tugon. Habang paunti na ang mga tao bumulong si Dennis. Babe, kailangan ko nang mauna. May importante lang akong kliyente na hindi pwedeng palampasin. Dahan-dahan siyang lumingon dito. Kliyente! Ngayon, nagkibit balikat ito. Importante talaga, babe. Hahabol ako sa inyo mamaya sa bahay. Hinalikan siya nito sa noo, isang mabilis at walang kabuhay-buhay na kilos at umalis bago pa man siya makasagot. Pinanood ni Maureen ang pag-alis ni Dennis, may pagkadismaya sa mukha. Hindi ka pani-paniwala ang lalaking yan. Walang sinabi si Eileen. Pagod na siyang ipagtanggol ito, pagod na siyang makaramdam ng kahit ano. Sa halip na umuwi sa modernong apartment na tinitirhan nila ni Dennis sa Makati, nagpasya siyang tumuloy sa bahay ng kanyang pagkabata sa Quezon City. Isang lugar na puno ng mga alaala, isang lugar kung saan nararamdaman pa rin niya ang presensya ng kanyang ina. Ang maliit na 2-story house ay simple ngunit malinis. Ang mga kasangkapang nara ay makintab, ang mga pader ay puno ng mga lumang litrato. Nanatili ang amoy ng kanyang ina sa bawat sulok sa halimuyak ng sampagita, sa florera, sa amoy ng floor wax at sa mga plaka ng gospel music na nakasalansan sa tabi ng turntable. Doon, sinalubong siya ni Manang Asunsyon, ang matandang kasambahay na nagsilbi sa kanyang ina sa loob ng 30 taon. Ang mga mata nito ay namumugto, ngunit ang yakap nito ay mainit at totoo. Nandito na ang lahat ng gamit ng mama mo. Hiya, mahinang sabi ni Manang Asunsyon. Alam kong gugustuhin mong ikaw mismo ang mag-ayos. Tumango si Eileen. Salamat po, Manang. Magpahinga ka muna. Ipaghahanda kita ng mainit na sabaw, sabi ng matanda bago siya iniwan sa sala. Naglakad si Eileen patungo sa silid ng kanyang ina. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at magalang. Ang kahon ng alahas ay nakapatong sa tokador, isang simpleng kahon na gawa sa kamagong na may inukit na rosas sa takip. Maingat niya itong binuksan. Sa loob ay may iilang piraso, isang kwintas na perlas, ilang pares ng hikaw, at isang pulseras na pilak. Ginamit niya ang kanyang mga daliri upang kapain ang ilalim naghahanap. At pagkatapos ay naramdaman niya ito, isang bahagyang umbok sa kahoy. Diniinan niya ito at isang maliit na sikretong kompartimento ang bumukas. Sa loob ay may isang tansong susi. Itinaas ito ni Eileen, sa liwanag, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ang susi ay maliit luma at may nakaukit na numerong 47. Isinara niya ang kanyang mga daliri sa paligid nito at bumulong sa katahimikan. Sige mama, nakikinig po ako. Gabi na nang magpasya siyang manatili muna sa bahay ng kanyang ina. Kailangan niya ng espasyo malayo kay Dennis, malayo sa kanilang apartment na bigla ay parang naging kulungan. Habang nag-aayos siya ng mga damit sa aparador, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Eileen, si Aling Pilar mo ito. Kapitbahay ninyo dati. Nakikiramay ako sa pagpanaw ng iyong ina. Pasensya na sa abala, pero nakita ko kasi ang kotse ng asawa mo kanina dito sa may Imperial Palace Hotel. Akala ko ay may event kayo. Ingat ka, Hija. Nanlamig ang buong katawan ni Eileen. Ang Imperial Palace Hotel, isang business hotel na 10 minuto lang ang layo. Anong ginagawa ni Dennis doon? Sinabi niyang may kliyente siya. Isang bahagi niya ang gustong baliwalain ito. Ngunit ang babala ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Huwag kang magtitiwala. Walang pag-aalinlangan kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Hindi niya sinabi kay Manang Asunsyon kung saan siya pupunta. Nagmaneho siya sa ilalim ng ambon na muling nagsimulang pumatak. Ang mga windshield wiper ay humahampas sa salamin kasabay ng kabog ng kanyang dibdib.
Ipinark niya ang kanyang kotse sa kabilang kalye sa isang madilim na bahagi kung saan tanaw niya ang entrance ng hotel. Naghintay siya. Bawat minuto ay parang isang oras. Nagsimula na siyang isipin na baka nagkamali lang si Aling Pilar, na baka paranoid lang siya. At pagkatapos, nakita niya sila. Mula sa maliwanag na lobby ng hotel, lumabas si Dennis at kasama niya si Maureen. Nakasuot pa rin si Maureen ng itim na damit na suot nito sa libing, ngunit wala na ang belo. Ang buhok niya ay nakaayos na muli. Si Dennis ay inakbayan nito. Ang kamay ay marahang nakalagay sa ibabang bahagi ng likod ni Maureen. Tumawa si Maureen sa isang bagay na sinabi ni Dennis. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakasandal sa balikat nito. Ang kanilang mga kilos ay hindi kilos ng magkaibigan na nag-uusap lang. Iyon ay kilos ng 2 taong komportable malapit at matagal nang may lihim. Parang pinupunit ang puso ni Eileen. Ang babaeng yumakap sa kanya kanina na nagsabing nandyan lang para sa kanya ay ang parehong babae na kasama ngayon ng kanyang asawa sa mismong araw ng libing ng kanyang ina. Nanatili siyang nakaupo sa loob ng kotse, hindi makagalaw, habang pinapanood silang maglakad patungo sa parking lot ng hotel. Ang kanyang paghinga ay mababaw at nanginginig. Isang tahimik na luha ang pumatak mula sa kanyang mata, sinundan ng isa pa at isa pa hanggang sa dumaloy na ito nang tuloy-tuloy sa kanyang pisngi. Hindi siya humikbi, hindi siya sumigaw. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi, na tila ninakaw nito ang kanyang hininga at ang kanyang boses. Ang lahat ng pagod, ang lahat ng pighati sa pagkawala ng kanyang ina ay biglang nabalutan ng isang mas matalas at mas brutal na sakit, ang sakit ng kataksilan. Umalingaw sa kanyang isipan ang huling habilin ng ina. Huwag kang magtitiwala kahit kanino, lalo na sa mga pinakamalapit sa'yo. Gaano katagal, na ilang linggo, ilang buwan, o baka ilang taon na siyang ginagawang tanga. Ang bawat alaala nila ni Maureen na magkasama ang kanilang tawanan, ang kanilang mga sikreto, ang mga pagkakataong sinasandalan niya ito ay nabahiran na ngayon ng lason ng pagdududa. At si Dennis, ang lalaking pinangakuan niyang makasama habang buhay, ay isang estranghero pala na may suot na maskara. Pinanood niya ang sasakyan ni Dennis na paandarin at umalis sa parking lot ng hotel, nawawala sa kadiliman ng gabi. Doon lamang siya nakahinga ng malalim, ngunit ang hangin na pumasok sa kanyang baga ay parang bubog na sumusugat sa kanyang kalooban. Hindi niya maalala ang pagmamaneho pabalik sa bahay ng kanyang ina. Tila ang kanyang mga kamay at paa ay may sariling isip, habang ang kanyang kaluluwa ay lumulutang sa isang madilim na dagat ng pagkabigla at pighati. Pagdating niya, maingat niyang ipinasok ang kotse sa garahe at isinara ang pinto nang walang ingay. Sa loob ng bahay ang lahat ay tahimik. Si Manang Asunsyon ay natutulog na. Naglakad siya papasok sa silid ng kanyang ina at isinara ang pinto. Isinandal niya ang kanyang likod dito at doon sa sagradong katahimikan ng kwarto, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon umiyak. Nang walang tunog ang kanyang katawan, ay nanginginig sa bawat hikbi na kanyang pinipigilan. Pagkatapos ng tila walang katapusang sandali, tumigil ang kanyang pag-iyak. Napalitan ito ng isang nakakabinging katahimikan sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa tokador. Muli niyang binuksan ang kahon ng alahas at kinuha ang maliit na tansong susi. Habang nakatayo sa harap ng salamin, tinitigan niya ang sariling refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may mga matang namumugto at mukhang basag, ngunit sa likod ng pighati, may isang bagong apoy na nagsisimulang mag-alab, isang malamig at mapusok na apoy. Mariin niyang hinawakan ang tansong susi sa kanyang palad hanggang sa bumaon ito sa kanyang balat. Tila ito ang nag-iisang matibay na bagay sa kanyang mundong gumuho.
Ang susi na ito ay hindi na lamang isang misteryo. Ito na ngayon ang kanyang pag-asa. Ang kanyang tanging landas pasulong. Ang babala ng kanyang ina ay hindi lamang isang paalala. Ito ay isang misyon. Hindi na luha ng pighati ang dumadaloy sa kanya, kundi isang nagyayelong determinasyon. Hindi siya babagsak. Hindi siya magpapatalo. Hindi niya hahayaang sirain siya ng mga taong pinagkatiwalaan niya ng buong puso. Bukas, bulong niya sa sarili ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng bakal na desisyon. Bukas na bukas, pupuntahan ko ang bangko at aalamin ko ang lahat. Isinara niya ang kanyang kamao, hawak ang susi na tila isang sandata. Ang bagyo na ibinabala ng kanyang ina ay dumating na. At si Eileen, sa kauna-unahang pagkakataon, ay handa nang harapin ito. Kinabukasan ang araw ay sumikat ng may panibagong liwanag, ngunit hindi ito naramdaman ni Eileen. Ginamit niya ang buong gabi. Sa pag-iisip ang kanyang utak ay tila isang makina na walang tigil sa pagproseso ng mga imahe ng kataksilan. Ang sakit ay naroon pa rin isang bukas na sugat, ngunit natabunan ito ng isang malamig na determinasyon. Nakatayo siya sa harap ng matayog na gusali ng Bangko Nasyonal. Ang tansong susi ay mabigat sa bulsa ng kanyang itim na coat. Ang gusali ay lumagawa sa pulang laryo na may matataas na haliging marmol, isang lugar na tila nabuhay sa loob ng maraming dekada sa pamamagitan ng pagtangging magbago. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay sumalubong sa kanya pagpasok niya at ang tunog ng kanyang mga sapatos ay umalingaw-ngaw sa malawak na marmol na sahig. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa isang mundong hindi para sa kanya. Isang babae sa front desk ang tumingala na may magalang na ngiti. "Magandang umaga po. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo?" Inilabas ni Eileen ang susi. "Kailangan kong ma-access ang isang safety deposit box, numero 4147. Ang ngiti ng babae ay bahagyang nagbago. Sinulilya pa nito ang susi pagkatapos ay si Eileen. "Maaari ko po bang makita ang inyong identification?" Inabot ni Eileen ang kanyang driver's license. May tinipa ang babae sa kanyang computer. Ang ekspresyon nito ay nagbago, mula sa pagiging magalang patungo sa pagkalito, at pagkatapos ay sa isang bagay na malapit sa pagkaalarma. "Sandali lang po," sabi ng babae bago mabilis na nawala sa isang pinto sa likuran. Naghinatay si Eileen, isang kaba ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Ilang sandali pa isang lalaking nasa edad, 50 na kasuot ng kulay abong suit at may seryosong mukha ang lumabas. "Miss Jimenez," tanong nito. "Ako nga po," sagot ni Eileen. "Ako si Ginoong Eusebio, ang branch manager. Pakiusap sumunod po kayo sa akin." Dinala siya nito sa isang makitid na pasilyo, lagpas sa mga hanay ng mga safety deposit box na nakabaon sa pader na bakal. Huminto sila sa harap ng isang napakakapal na pinto ng vault na binuksan ni Ginoong Eusebio gamit ang isang espesyal na susi at isang kombinasyon. Sa loob ang hangin ay mas malamig. Huminto sila sa box 47. Ipinasok ng manager ang kanyang sariling susi kasabay ng susi ni Eileen at sabay nilang inikot ito. Isang mahinang tunog ng pag-click ang narinig bago bumukas ang maliit na pinto. Sa loob, wala roong alahas o ginto. Mayroon lamang isang makapal na Manila envelope. Umatras si Ginong Eusebio, ang kanyang ekspresyon ay maingat at neutral. "Mayroon po tayong pribadong silid para sa inyo. Huwag po kayong mag-atubili. Kapag tapos na po kayo, ipaalam nyo lang sa akin." Kinuha ni Eileen ang sobre, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Dinala niya ito sa maliit na silid na itinuro ng manager. Umupo at dahan-dahang binuksan ito. Sa loob ay mga dokumento, napakaraming dokumento. Mga stock certificate, mga titulo ng lupa, mga bank statement mula sa mga bangkong hindi niya kailanman narinig, at mga legal na kasulatan na may mga pangalang hindi niya kilala.
At sa ilalim ng lahat isang sulat kamay sa isang mamahaling cream-colored stationery. Dahan-dahan niyang binuklat ito. Ito ay sulat ng kanyang ina. Pinakamamahal kong Eileen, panimula nito sa eleganteng sulat kamay ni Consuelo. Kung binabasa mo ito nangangahulugang, wala na ako. At oras na para malaman mo ang katotohanan kung sino talaga ako. Napigil ang hininga ni Eileen. Nagpatuloy siya sa pagbabasa ng lalaki ang kanyang mga mata sa bawat linya. Hindi ako ang babaeng inakala mo. Hindi lang ako isang simpleng manggagawa, isang miyembro ng choir, isang ordinaryong ina na ginagawa ang lahat para sa iyo. Oo, ako lahat ng yon, ngunit higit pa roon. Ang tunay kong pangalan ay Consuelo de la Vega. Nagmula ako sa isang napakayamang angkan, Eileen lumang pera, ilang henerasyon ang nagmay-ari. Ngunit tinalikuran ko ang buhay na yon noong ako'y 23 taong gulang dahil tumanggi akong magpakasal sa lalaking pinili ng aking pamilya para sa akin. Itinakwil nila ako. Mula sa wala, nagtayo ako ng bagong buhay. Gusto kong malaman mo ang halaga ng pagsisikap ng pagpapakumbaba at ng pagiging malaya. Hindi ko sinabi sa iyo dahil ayaw kong madungisan ka ng mundong iyon. Ngunit ngayon, lahat ng tinalikuran ko, lahat ng itinayo ko sa lihim, ay sa iyo na. Nanginginig ang mga kamay ni Eileen. Muli niyang hinalungkat ang mga dokumento, nagpupumilit na iproseso ng kanyang isipan ang kanyang nakikita. Ang kanyang ina ay may-ari ng isang portfolio ng stocks sa De La Vega Holdings, isang korporasyong hindi pamilyar sa kanya. Nagmamay-ari ito ng mga commercial real estate sa Forbes Park, Dasmariñas Village at maging sa mga pangunahing lungsod tulad ng London at Singapore. Mayroon itong mga bank account na may lamang halaga na hindi ka panipaniwala mga numero na may napakaraming zero. Sa ilalim ng bunton ng mga papeles, mayroong isang buod na dokumento na nakatype at notaryado at kabuuang tinatayang halaga ng ari-arian 12.9 bilyong piso. Tinitigan ni Eileen ang numero hanggang sa ito'y lumabo. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Ang kanyang ina, ang babaeng nag-iipon ng mga kupon at namimili sa mga thrift store. Ang babaeng nagdoble ng shift para lang maibayad ang kanyang matrikula sa kolehiyo ay nagkakahalaga ng higit sa 12 bilyong piso. At hindi ito nagsabi ng kahit isang salita. Nanatili siya sa maliit na silid na yon nang mahigit isang oras binabasa at muling binabasa ang bawat dokumento, sinusubukang intindihin ang lahat. Ipinaliwanag sa sulat na ang lahat ay inilagay sa mga irrevocable trust na pinamamahalaan ng isang law firm sa Makati. Itinago mula sa publiko upang protektahan si Eileen. Kapag handa ka ng sulat ng kanyang ina, kontakin mo si Attorney Teodoro. Matutulungan kanyang intindihin ang lahat. Ngunit Eileen, mag-ingat ka sa iyong pagkakatiwalaan. Binabago ng pera ang mga tao. Inilalabas nito kung sino talaga sila. Protektahan mo ang iyong sarili. Protektahan mo ang iyong puso. At tandaan mo, anak kita, mas malakas ka kaysa sa inaakala mo. Maingat niyang tiniklop ang sulat at ibinalik sa sobre. Tumayo siya at sa paglabas niya ng silid, ang tingin sa kanya ni Ginoong Eusebio ay puno na ng respeto. Naglakad siya palabas ng bangko, pabalik sa sikat ng araw. Ang mundo ay pareho pa rin, ngunit para sa kanya lahat ay nagbago. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinitigan ang pangalan ni Dennis sa kanyang mga contact. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ng ina. Huwag mong sasabihin kahit kanino. Doon niya nahanap ang numero ni Attorney Teodoro at tinawagan ito. Sumagot ito, sa unang ring ang boses nito ay kalmado at malalim. Attorney Teodoro speaking. Si Eileen Jimenez po ito. Nanginginig niyang sabi. Anak po ako ni Consuelo de la Vega. Isang sandaling katahimikan bago sumagot ang abogado, ang boses nito ay naging malumanay. Miss Jimenez, Eileen. Hinihintay ko ang iyong tawag.
Una sa lahat ang aking lubos na pakikiramay. Isang pambihirang babae ang iyong ina. Nabasa ko na po ang sulat niya. Hindi ko po maintindihan. Siyempre, sabi ng abogado. Ito ay napakaraming impormasyon. Bakit hindi ka pumunta rito sa aking opisina? Maaari tayong mag-usap ng maayos isa-isahin ang lahat at siguraduhin na komportable ka sa mga susunod na hakbang. Sige po, pupunta po ako ngayon. Magaling? Sabi ni Attorney Teodoro. Handa na ang lahat, Eileen. Naghihintay lang ang iyong ina na maging handa ka. Nang ibaba niya ang telepono, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ang mga luhang dulot ng pighati at kataksilan ay nawala. Sa kanilang lugar, isang nagyayelong kalinawan ang pumalit. Ang kanyang ina ay hindi lamang nag-iwan sa kanya ng pera. Iniwanan siya nito ng kapangyarihan. At ngayon, alam na niya kung paano niya ito gagamitin. Ang laro ay nagbago. Hindi na siya ang biktima. Siya na ngayon ang may hawak ng lahat ng baraha. Lumipas ang 2 araw na tila isang panaginip. Ginugol ni Eileen ang oras na yon sa opisina ni Attorney Teodoro, isang maluwag na espasyo na may tanawin ng buong Ayala Avenue. Doon dahan-dahan niyang inunawa ang lawak ng imperyong itinayo ng kanyang ina. Hindi ito simpleng pera. Ito ay isang network ng mga kumpanya ari-arian at impluensya na maingat na itinago sa likod ng mga layer ng legal na proteksyon. Sa lahat ng yon, isang bagay ang malinaw handa na si Eileen. Ang dating lambot sa kanyang mga mata ay napalitan ng talas at ang dating pag-aalinlangan ay naging matatag na determinasyon. Noong Lunes ng umaga, habang nagkakape siya sa luma nilang kusina, tumawag si Dennis. Ang boses nito sa kabilang linya ay malamig at walang emosyon na para bang kinakabisado nito ang isang script. Eileen, kailangan nating mag-usap, sabi nito. Nandito ako, nakikinig. Tugon niya, ang kanyang sariling boses ay kalmado na ikinagulat niya mismo. Gusto ko nang makipaghiwalay. Diretsong sabi ni Dennis. Hindi na ako masaya. Matagal na. Masyado tayong lumayo sa isa't isa. Simula nang magkasakit ang mama mo, lalo kang nagbago. At ako, kailangan ko ng iba. Natawa si Eileen, isang tawa na walang saya, mapait at puno ng pang-uyam. Kailangan mo ng iba o nakahanap ka na ng iba? Isang sandaling katahimikan. Hindi na mahalaga yon, sabi ni Dennis, halatang naiirita. Ang mahalaga, tapos na tayo. Ayoko nang magsayang ng oras. Sige, mabilis na sagot ni Eileen. Mag-usap tayo, pero sa isang kondisyon. Ano yon? Dalhin mo siya, sabi ni Eileen, at bawat salita ay tila isang patalim. Sa sino? Alam mo kung sino ang tinutukoy ko, Dennis. Dalhin mo si Maureen. Gusto kong makita ang bago mo sa personal. Magkita tayo sa The Glass House sa BGC 3:00 ng hapon. Huwag kang mag-alala, ako ang magbabayad. Bago pa man makasagot si Dennis, ibinaba na niya ang tawag. 3:00 ng hapon na unang dumating si Eileen. Pinili niya ang isang mesa sa gitna ng restaurant, isang lugar na bukas at kitang-kita ng lahat. Ang The Glass House ay kilala sa mga eleganteng parokyano nito, mga socialite, negosyante at mga kilalang personalidad. Perpekto ito para sa entabladong gusto niyang itayo. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na sheath dress. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang tanging alahas niya ay ang pearl earrings na pamana ng kanyang ina. Kalmado siya, ngunit sa ilalim ng kanyang panlabas na anyo, ang kanyang puso ay tumitibok na parang isang tambol ng digmaan. Ilang minuto pa dumating sila, magkahawak kamay. Si Dennis ay mukhang tensyonado, habang si Maureen ay nakayuko, ang kanyang mukha ay nababalutan ng pagkakasala. Umupo sila sa tapat ni Eileen. Salamat sa pagdating. Panimula ni Eileen, ang kanyang boses ay parang yelo. Eileen, pakinggan mo. Simula ni Dennis, ngunit itinaas ni Eileen ang kanyang kamay upang patigilin ito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Maureen.
Ikaw, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matalim. Tumingin ka sa akin. Dahan-dahang itinaas ni Maureen ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay namumula na handa ng umiyak. Eileen, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Nangyari na lang. Kailan nangyari na lang? Tanong ni Eileen, hindi inaalis ang kanyang tingin. Noong gabi ng libing ni Mama, habang magkasama kayo sa Imperial Palace Hotel, o bago pa noon? Nung mga panahong umiiyak ako sa balikat mo dahil sa pag-aalala ko kay Mama, habang sa likod ko ay nagtataksil ka na. Namutla si Maureen. Maging si Dennis ay nagulat na alam ni Eileen ang tungkol doon. Hindi ganoon yon. Nauutal na, sabi ni Maureen. Ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Nagkamali ako, Eileen. Mahal kita bilang kaibigan pero mahal ko rin si Dennis. Sa puntong yon, isang bagay sa loob ni Eileen ang pumutok. Ang lahat ng sakit, galit at pagtataksil na kanyang kinimkim ay umabot sa sukdulan. Kaibigan, inulit ni Eileen, ang kanyang boses ay biglang lumakas sapat upang makuha ang atensyon ng mga kalapit na mesa. Tinatawag mo akong kaibigan? Ang isang kaibigan ay hindi inaahas ang asawa ng matalik niyang kaibigan habang nagluluksa ito sa pagkamatay ng kanyang ina. Napatayo si Maureen. Huwag kang sumigaw. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Bakit, Maureen? Nahihiya ka ba? Tumayo rin si Eileen, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Dapat lang, dahil ang ginawa ninyo ay kasuklam-suklam. Tama na, Eileen. Sigaw ni Dennis, sinusubukang hawakan ang braso niya, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Huwag mo akong hahawakan. Sigaw niya pabalik. Tumingin si Eileen sa baso ng tubig na may yelo sa kanilang mesa. Walang pag-aalinlangan kinuha niya ito. Si Maureen, na nakikita ang kanyang intensyon, ay napaatras, ngunit huli na ang lahat. Sa isang mabilis at galit na kilos, ibinuhos ni Eileen ang laman ng baso, ang malamig na tubig, at mga piraso ng yelo, diretso sa muka at dibdib ni Maureen. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa buong restaurant. Si Maureen ay napasigaw, nanginginig sa ginaw at sa hiya. Ang kanyang mamahaling blouse ay basang-basa, ang kanyang makeup ay kumalat, at ang mga piraso ng yelo ay dumausdos pababa sa kanyang damit. Para yan sa pagiging ahas mo. Sabi ni Eileen, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging kalmado at malamig. Si Dennis ay natigilan ng kanyang bibig, ay bahagyang nakabukas sa pagkabigla. Ang buong restaurant ay natahimik, lahat ng mata ay nakatuon sa kanilang tatlo. Kinuha ni Eileen ang kanyang pitaka, naglabas ng 2,000 piso at ibinato ito sa mesa. Para yan sa abala at sa ipapalaba mong damit. Sabi niya, ang kanyang tingin ay matalim na nakatuon kay Maureen na ngayon ay humahagulgol na. Pagkatapos ay lumingon siya kay Dennis. Gusto mo ng diborsyo, makukuha mo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo, ang apartment, ang kotse, ang kakarampot nating ipon. Kunin mo lahat. Dahil sa totoo lang, wala na akong pakialam sa mga basura. Walang lingon-likod, tumalikod si Eileen at naglakad palabas ng restaurant. Ang kanyang paglakad ay tuwid, ang kanyang ulo ay nakataas. Hindi niya pinansin ang mga bulungan ng mga titig. Habang tinatahak niya ang daan palabas, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan, hindi sakit, kundi kalayaan. Sa paglabas niya sa ilalim ng sikat ng araw, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-text kay Attorney Teodoro. Simulan na natin ang diborsyo. Ibigay mo lahat ng gusto niya. Mabilis at walang gulo. Isinilid niya ang telepono sa kanyang bag. Ang unang kabanata ng kanyang lumang buhay ay opisyal nang nagsara. At sa pagpihit niya sa susi ng kanyang kotse, alam niyang ang susunod na kabanata ay isusulat niya ayon sa sarili niyang mga patakaran. Ang iskandalo sa The Glass House ay mabilis na kumalat sa kanilang maliit na social circle, ngunit para kay Eileen, ito ay isang deklarasyon ng pagtatapos.
Sa mga sumunod na linggo, tila naglaho siya sa mundo. Ipinasa niya ang susi ng kanilang apartment kay Dennis sa pamamagitan ng isang courier at lumipat sa isang simpleng condominium unit sa Ortigas na inupahan niya gamit ang sarili niyang pera, hindi ang pera ng De La Vega. Nanatili siyang nagtatrabaho bilang isang freelance graphic designer, tumatanggap ng maliliit na proyekto upang mapanatili ang kanyang lumang pagkakakilanlan. Sa paningin ng lahat, si Eileen Jimenez ay isang kaawa-awang babae na nawalan ng ina at asawa sa loob lamang ng isang buwan. Ngunit ang katotohanan ay ibang-iba. Tuwing umaga si Eileen ay nagtutungo sa isang nondescript na gusali sa Makati, hindi ang pangunahing tore ng De La Vega Holdings. Ito ay isang satellite office na inihanda ni Attorney Teodoro para sa kanya, isang lugar kung saan maaari siyang matuto ng hindi nakikilala. Sa loob ng isang conference room na puno ng mga whiteboards at financial charts, siya ay naging isang masigasig na estudyante. Ang kanyang mga guro ay ang pinakamatatapat na tenyente ng kanyang ina, si Attorney Teodoro. Para sa legal na aspeto, si Ginoong Federico na isang veteranong accountant para sa pananalapi at isang retiradong general na si Guillermo para sa seguridad at operasyon. Hindi lang basta nag-iwan ng pera ang iyong ina Eileen. Paliwanag ni Attorney Teodoro sa isa nilang sesyon. Nagtayo siya ng isang kuta. Ang bawat kumpanya ay may sariling layunin. Ang iba ay para sa kita, ang iba ay para sa impluwensya, at ang iba ay para protektahan ang iba pa. Doon niya nalaman na ang De La Vega Holdings ay hindi lang tungkol sa tela at real estate. Mayroon itong mga interes sa logistics teknolohiya at maging sa media sa pamamagitan ng mga anonymous na pamumuhunan. Araw-araw nilulunod niya ang sarili sa pag-aaral. Ang babaeng dati ay nag-aalala lamang sa mga color palette at font styles ay natututong magbasa ng mga balance sheet, umunawa sa mga market trend, at kilatisin ang mga business proposal. Ang kanyang pighati ay naging panggatong sa kanyang determinasyon. Ang bawat numero na kanyang sinusuri, bawat kontratang kanyang binabasa, ay isang hakbang palayo sa babaeng mahina na kanyang iniwan. Isang hapon 3 linggo matapos ang insidente sa BGC, ipinatawag niya ang kanyang maliit na konseho. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa Innovate Solutions. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Nagkatinginan sina Attorney Teodoro at Ginoong Federico. Ang consulting firm kung saan nagtatrabaho si Ginoong, pinutol ni Eileen, ang sasabihin ng abogado. Oo, ang kumpanya ni Dennis. Sabi niya ng walang emosyon. Sino ang may-ari nito? Paano ito tumatakbo? Ano ang kalagayan nito sa pananalapi? Kinabukasan, isang makapal na folder ang nasa kanyang mesa. Ang Innovate Solutions ay isang mid-size na kumpanya, pribadong pag-aari na may magandang reputasyon, ngunit nahaharap sa tumitinding kompetisyon. Ang mayoryang shareholder nito ay isang venture capital firm na tinatawag na Apex Ventures na ayon sa pananaliksik ni Ginoong Federico, ay matagal nang naghahanap ng paraan upang ibenta ang kanilang mga non-performing assets. Mahina ang kanilang kita sa huling 2 taon. Ulat ni Ginoong Federico, marami silang kliyente, ngunit mababa ang kanilang profit margin. Isang malaking tulak lang, babagsak sila. Tumingin si Eileen kay Attorney Teodoro. Kaya ba natin itong bilhin? Isang bahagyang kanyang ngiti ang sumilay sa labi ng matandang abogado. Eileen, kaya nating bilhin ang buong gusali kung saan sila nangungupahan kasama na ang lahat ng kumpanya sa loob nito. Ang tanong ay paano natin ito gagawin nang hindi nila nalalaman? Doon pumasok ang kanilang henyo sa estratehiya. Sa sumunod na linggo, isang bagong shell corporation na nakarehistro sa British Virgin Islands, ang Orion Holdings, ay nag-alok na bilhin ang stake ng Apex Ventures sa Innovate Solutions. Ang alok ay mas mataas ng 20% kaysa sa kasalukuyang market value
isang alok na hindi matatanggihan. Ang negosasyon ay mabilis. Ang Apex Ventures na sabik ng kumita ay hindi nagtanong ng marami. Para sa kanila, ang Orion Holdings ay isa lamang sa maraming dayuhang mamumuhunan na naghahanap ng pagkakataon sa Asya. Wala silang ideya na ang tunay na kapangyarihan sa likod nito ay isang babaeng kasalukuyang nakaupo sa isang maliit na opisina, ilang kilometro lamang ang layo. Sa araw na natapos ang deal, isang kopya ng deed of sale ang ipinadala kay Eileen. Tinitigan niya ang dokumento. Sa legal na paraan siya na ngayon ang may-ari ng pinakamalaking bahagi ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ng lalaking sumira sa kanyang puso. Pinindot niya ang intercom. Ginoong Federico, maaari mo bang i-print? Para sa akin, ang organizational chart ng Innovate Solutions, ang pinakabagong bersyon. Ilang minuto pa iniabot sa kanya ang isang papel. Nahanap niya agad ang hinahanap niya sa ilalim ng Senior Consultants Division. Dennis Jimenez. May litrato pa ito, isang corporate headshot kung saan nakangiti ito nang malapad ang nangiting puno ng kumpiyansa at kayabangan. Ang parehong nangiti na ibinigay nito sa kanya sa kanilang kasal. Ang parehong nangiti na marahil ay ibinibigay nito kay Maureen. Kinuha ni Eileen ang isang pulang panulat mula sa kanyang mesa. Dahan-dahan sa tabi ng pangalan at litrato ni Dennis, gumuhit siya ng isang maliit na X. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang bagong hirang na CEO ng Innovate Solutions, isang taong pinili niya mismo mula sa De La Vega Holdings na hindi alam ang kanyang tunay na pagkatao at tumatanggap lamang ng mga utos mula sa Orion Holdings. Ginoong Reyes, sabi ni Eileen, ang kanyang boses ay bahagyang binago ng isang voice modulator app. Mayroon akong unang direktiba. Ano po iyon, ma'am? Tanong ng CEO sa kabilang linya puno ng paggalang. Gusto ko ng isang komprehensibong pag-aaral sa performance ng lahat ng empleyado, lalo na sa senior level. Billable hours, client satisfaction, new accounts acquired, lahat. At gusto kong magpatupad ng isang bagong patakaran. Lahat ng proyekto ay dadaan sa isang competitive bidding process sa pagitan ng mga team. Wala ng senyoridad. Ang pinakamagaling na pitch ang mananalo. Malinaw ba? Napakalinaw po, ma'am. Magaling. Gusto kong makita ang resulta sa loob ng isang buwan. Ibinaba ni Eileen ang telepono. Tumingin siya sa organizational chart sa maliit na X na kanyang iginuhit. Hindi niya ito sisibakin. Masyadong madali iyon. Masyadong maawain. Sa halip dahan-dahan niyang aalisin ang lahat ng bagay na nagbibigay dito ng kumpiyansa. Aalisin niya ang mga koneksyon nito, ang mga madaling proyekto, ang pakiramdam ng seguridad. Hahayaan niya itong magtrabaho nang husto magpumilit at sa huli mabigo dahil sa sarili nitong kakulangan. Hahayaan niya itong sirain ang sarili nito. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito pa lang ang simula. Ang reyna ay nasa kanyang trono na at oras na para ilipat ang unang piyesa sa chessboard. Ang balita tungkol sa pagbili ng Orion Holdings sa Innovate Solutions ay tinanggap ng mga empleyado ng may halong kaba at pag-asa. Sa simula, walang gaanong nagbago. Ngunit makalipas ang isang linggo, isang email mula sa bagong CEO si Ginoong Reyes ang nagkalat sa buong opisina. Ito ay naglalaman ng mga bagong patakaran na tinawag niyang performance-based restructuring. Mula ngayon, ang Innovate Solutions ay gagana sa isang merit-based system, sulat sa email. Ang senyoridad ay hindi na garantiya ng mga proyekto. Ang lahat ng major accounts ay ilalagay sa isang internal bidding. Ang team na may pinakamahusay na panukala at diskarte ang siyang mananalo. Ang performance ay susukatin lingguhan, hindi buwanan. Binasa ni Dennis ang email sa kanyang cubicle at bahagya siyang natawa. Para sa kanya ito ay isa lamang sa mga corporate jargons na walang tunay na epekto. Matagal na siya sa kumpanya. Kilala niya ang mga kliyente.
Sanay na siyang ibinibigay sa kanya ang malalaking account dahil sa kanyang experience. Huwag kayong mag-alala. Sabi niya sa mga kasamahan niyang nag-aalala sa pantry. Puro salita lang yan. Sa huli tayo pa ring mga senior ang masusunod. Ngunit nagkamali siya. Sa sumunod na linggo ang account ng Laguna Properties. Isa sa pinakamalaki at pinakamatatag na kliyente ni Dennis ay biglang inilagay sa bidding. Kailangan niyang maghanda ng isang buong presentasyon at makipagkumpetensya laban sa dalawang ibang team, kabilang ang isang team na pinamumunuan ng isang mas bata at mas agresibong consultant na si Carlo. Isang formalidad lang to, sabi ni Dennis sa sarili. Gabi-gabi sa halip na umuwi ng maaga, nananatili siya sa opisina, inihahanda ang kanyang pitch. Si Maureen ay madalas na tumatawag, nagrereklamo na hindi na sila nagkikita. Babe, kailangan kong gawin to. Bagong management kailangan magpakitang gilas. Palusot niya. Dumating ang araw ng presentasyon. Kumpiyansang pumasok si Dennis sa conference room. Inilahad niya ang kanyang mga lumang ideya, ang mga estratehiyang gumana noon na binalutan lamang ng mga bagong disenyo. Nang matapos siya tumango ang mga panelist na binubuo ng mga department head, sumunod si Carlo. Ang presentasyon nito ay sariwa puno ng mga bagong datos, digital integration strategies, at isang budget na mas mahusay kaysa sa kay Dennis. Kitang-kita ang pagkakaiba sa enerhiya at paghahanda. Kinabukasan inihayag ang desisyon. Ang Laguna Properties account ay ibinigay sa team ni Carlo. Parang isang suntok sa sikmura ni Dennis ang balita. Hindi siya makapaniwala. May mali dito. Sigaw niya sa kanyang department head. Ako ang humawak sa kliyenteng yan sa loob ng 5 taon. Mas maganda ang pitch nila, Dennis. Sagot ng kanyang boss na halatang ayaw madamay. Ang utos mula sa taas performance-based. Walang personalan. Iyon ang simula ng kanyang pagbagsak. Ang mga dati niyang garantisadong kliyente ay isa-isang napunta sa bidding. Sa bawat pagkakataon, nahihirapan siyang makipagsabayan sa mga mas bata at mas gutom na kasamahan. Ang mga pamamaraan niya ay luma na. Ang kanyang mga koneksyon ay hindi na sapat. Ang kanyang komisyon na dati umaabot sa 6 na numero kada buwan ay biglang bumagsak ng 60%. Ang stress ay nagsimulang makita sa kanya. Lagi siyang iritable, madaling magalit at madalas na naninigarilyo sa labas ng gusali. Ang lalaking dating puno ng kumpiyansa ay napalitan ng isang taong puno ng pagdududa at sama ng loob. Ang epekto ay umabot hanggang sa kanilang tahanan. Isang gabi umuwi siyang pagod na pagod at nadatnan si Maureen na abala sa pagtingin sa mga wedding magazine. Tingnan mo to, babe. Masayang sabi ni Maureen, ipinapakita ang isang larawan ng isang beach wedding sa Palawan. Hindi ba't ang ganda? Pwede natin tong gawin. Tiningnan ni Dennis ang magazine nang walang interes. Wala tayong pera para dyan. Pabalang niyang sagot habang inihahagis ang kanyang briefcase sa sopa. Nawala ang nangiti sa mukha ni Maureen. Anong problema mo? Nitong mga nakaraang linggo, lagi na lang mainit ang ulo mo. Ang problema ko, tumaas ang boses ni Dennis. Ang problema ko ay ang mga buwisit na bagong patakaran sa opisina. Pinahihirapan nila ako, Maureen. At ikaw, puro ka na lang kasal-kasal-kasal. Hindi mo ba nakikita na nagkakaproblema na tayo sa pera? Napatayo si Maureen na sasaktan. Bakit sa akin mo ibinubunto ng galit mo? Nag-aalala lang naman ako para sa'yo at tungkol sa kasal, di ba't yan ang gusto nating dalawa? Oo, pero hindi sa ganitong paraan. Sigaw ni Dennis. Paano tayo magpapakasal kung ang kinikita ko ay halos hindi na sapat para sa renta natin? E di tulungan mo ako. Ang hotel, kung saan ako nagtatrabaho, naghahanap sila ng marketing consultant. Baka pwede kang, mag-a-apply ako sa hotel mo para maging ano. Mas mababa pa sa posisyon ko ngayon, Maureen, wag mo akong insultuhin. Isang malamig na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang kanilang perpektong relasyon na itinayo sa pundasyon ng kataksilan,
ay nagsisimulang magpakita ng mga bitak sa ilalim ng bigat ng tunay na mga problema. Nung kasama mo si Eileen, hindi ka naman ganyan. Mahinang sabi ni Maureen, ang kanyang mga salita ay tila isang akusasyon. Natigilan si Dennis. Huwag mo siyang isasama sa usapang ito. Bakit dahil ba sa kanya komportable ang buhay mo? Dahil simple lang siya at hindi marunong humingi. Hindi yan totoo depensa ni Dennis, ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, alam niyang may katotohanan sa sinabi ni Maureen. Ang buhay kay Eileen ay simple, madali, walang pressure. Naiwan silang nakatayo sa gitna ng kanilang maliit na sala. Ang wedding magazine ay nakakalat sa sahig sa pagitan nila. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi na lang pisikal. Ito ay isang lumalaking bangin na puno ng samaan ng loob at mga hindi nasasabing salita. Sa kabilang dulo ng lungsod sa kanyang tahimik na opisina, binabasa ni Eileen ang isang ulat. Ito ay isang detalyadong summary ng performance ni Dennis, mga natalong account, bumababang billable hours, at mga negatibong feedback mula sa mga kasamahan. Isinara niya ang folder. Ang kanyang plano ay gumagana ng mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. Ang unang pagbagsak ni Dennis ay hindi dahil sa isang direktang pag-atake, kundi dahil sa pag-alis ng mga suporta na nagpapanatili sa kanyang pagiging palalo. Nang walang mga ito, siya ay bumabagsak ng kusa. At para kay Eileen, iyon ang pinakamatamis na uri ng paghihiganti. Habang si Dennis ay unti-unting nalulunod sa mga problema sa Innovate Solutions, si Maureen naman ay abala sa pagpaplano ng kanilang pangarap na kasal, isang pagtatangka upang takpan ang lumalaking tensyon sa kanilang relasyon. Para sa kanya, ang isang grandiosong kasal ay isang patunay sa lahat ng kanilang mga kaibigan na ang kanilang pagmamahalan ay tunay at karapat-dapat. Ngunit sa likod ng mga ngiti niya sa social media, mayroon ding namumuong problema. Ang Paraiso Hotels, ang boutique hotel chain, kung saan siya nagtatrabaho bilang branch manager, ay dumadaan sa isang mahirap na panahon. Bumababa ang occupancy rates at ang pamunuan ay naghihigpit ng sinturon. Gayunpaman si Maureen, na sanay sa kanyang komportableng posisyon, ay hindi ito gaanong pinapansin. Sa opisina ni Eileen, ang pangalan ng Paraiso Hotels ay lumitaw sa isang financial report. Ang parent company nila, ang Vista Hospitality Group, ay nagbebenta ng kanilang mga non-core assets. Paliwanag ni Ginoong Federico, itinuturo ang isang chart. Ang Paraiso Hotels ay isa sa mga nangunguna sa listahan. Matagal na silang nalulugi. Magandang oportunidad ito kung gusto nating pasukin ang hospitality industry. Tumingin si Eileen sa pangalan ng kumpanya at isang malamig na ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Ang branch sa Makati, tanong niya, sino ang namamahala doon? Isang mabilis na pag-type sa keyboard ang ginawa ng kanyang assistant. Maureen Sandoval po, ma'am. Tumingin si Eileen kay Attorney Teodoro. Bilhin natin ito. Ang proseso ay mas komplikado kaysa sa pagbili sa Innovate Solutions, ngunit ang prinsipyo ay pareho. Ginamit nila ang isa pang holding company, ang Stellar Equities, upang mag-alok ng pagbili. Ang Vista Hospitality Group, na desperado nang mabawasan ang kanilang mga pagkalugi, ay agad na tinanggap ang alok. Sa loob ng 2 buwan, natapos ang transaksyon. Si Eileen, na ngayon sa pamamagitan ng Stellar Equities, ang bagong may-ari ng Paraiso Hotels. Ang unang hakbang niya ay ang pagtanggal sa lumang management team at paglalagay ng kanyang sariling mga tao. Ang bagong CEO ay isang babaeng nagngangalang Diana Porter, isang veterana sa industriya na kilala sa kanyang pagiging ruthless at efficient. Sa kanilang unang pagpupulong na ginawa, sa pamamagitan ng isang secured video call, ang utos ni Eileen ay simple at direkta. Gusto ko ng isang full operational audit sa lahat ng branches. Sabi ni Eileen, ang kanyang bosses ay binago ng teknolohiya. Personnel finances, guest reviews, lahat.
Gusto kong malaman kung sino ang nagtatrabaho at kung sino ang nagpapabaya. Mayroon kang 1 buwan. Hindi nagtanong si Diana Porter. Tumango lang ito. Masusunod po. Ang audit ay naging isang bagyo na dumaan sa buong kumpanya. Walang nakaligtas sa pagsusuri. At tulad ng inaasahan ni Eileen, ang branch ni Maureen sa Makati ay isa sa mga may pinakamaraming red flags. Ang mga ulat ay nagpakita ng mga malabong financial report, mataas na staff turnover, at isang sunod-sunod na mga negatibong review. Online, mga reklamong tungkol sa maruming silid, mabagal na serbisyo, at isang manager na bihirang makita. Lumabas din sa investigasyon na si Maureen ay madalas gumamit ng mga hotel amenities para sa kanyang mga personal na lakad nang hindi ito itinatala. Isang Biyernes ng hapon ipinatawag ni Diana Porter si Maureen sa kanyang bagong opisina sa headquarters. Pumasok si Maureen na may ngiti at kumpiyansa dala ang kanyang karaniwang alindog. Hi, Miss Porter. Maureen Sandoval from the Makati branch. Anong maipaglilingkod ko sa inyo? Umupo si Diana sa likod ng kanyang malaking mahogany desk. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi siya nag-abalang ngumiti pabalik. Umupo ka, Miss Sandoval. Nawala ang nangiti ni Maureen na palitan ng bahagyang kaba. Diretsahan na tayo. Simula ni Diana habang binubuklat ang isang makapal na folder. Ang iyong branch ay pangatlo, sa pinakamababa sa buong portfolio ng Paraiso Hotels. Ang guest satisfaction ay bumagsak ng 15% sa huling 6 na buwan. Ang kita ay hindi tumataas. At ang morale ng iyong mga tauhan ay nasa sahig. Maaari mo bang ipaliwanag ito? Namutla si Maureen. Well, nagkaroon po kami ng ilang mga hamon, pero ginagawa ko po ang lahat. Hindi ako interesado sa mga palusot, Mrs. Sandoval. Putol ni Diana ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matigas. Interesado ako sa mga resulta, at sa ngayon, wala kang naibibigay na resulta. Pero nagtatrabaho po ako ng mabuti. Hindi sapat, kaya bibigyan ka namin ng pagkakataon. Sabi ni Diana habang iniaabot ang isang dokumento sa mesa. Simula ngayong araw, ikaw ay nasa ilalim ng isang 60-day performance improvement plan. Lahat ng kailangan mong gawin at lahat ng targets na kailangan mong maabot ay nakasulat dyan. Kung hindi mo magawa ito sa loob ng 60 araw, ikaw ay matatanggal sa serbisyo. Walang negosasyon. Tinitigan ni Maureen ang papel na parang isang hatol ng kamatayan. Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Matagal na ako sa kumpanyang ito. Mali ka. Sagot ni Diana habang isinasara ang folder. Kaya kong gawin ito at ginawa ko na. Makakatanggap ka ng kopya nito sa pamamagitan ng email. Iyon lang. Maari ka nang umalis. Tulala si Maureen na lumabas ng opisina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang naglalakad siya pabalik sa kanyang kotse. Nang makaupo siya doon, bumuhos ang kanyang mga luha. Ang kanyang perpektong mundo ay nagsisimulang gumuho. Agad niyang tinawagan si Dennis. Tinatakot nila akong tatanggalin sa trabaho. Sabi niya, sa gitna ng kanyang paghikbi. Hindi ko maintindihan. May bagong management. At parang ako ang pinag-iinitan nila. Sa kabilang linya isang buntong hininga ang narinig niya mula kay Dennis. Napagod na rin mula sa sarili niyang mga problema sa opisina. Babe, hindi ko kayang harapin yan ngayon. Sabi ni Dennis ang kanyang boses ay puno ng pagkairita. May sarili akong mga problema dito. Ayusin mo na lang yan. Okay, mag-isip ka ng paraan. Pagkatapos ay isang mahinang tunog ang narinig niya. Ibinaba na ni Dennis ang tawag. Tinitigan ni Maureen ang kanyang telepono hindi makapaniwala. Ang lalaking ipinagpalit niya sa kanyang matalik na kaibigan ay iniwan siyang mag-isa sa ere sa sandaling kailangan niya ng suporta. Sa unang pagkakataon, isang nakakakilabot na tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Nagkamali ba ako? Nagkamali ba akong iwan si Eileen? Habang umiiyak siya sa loob ng kanyang mamahaling kotse, hindi niya alam na sa isang mataas na gusali, ilang kilometro ang layo, si Eileen
ay nakatingin sa parehong performance improvement plan sa kanyang computer screen. Isinara niya ang file. Hindi niya kailangang maghintay ng 60 araw. Ang desisyon ay pinalna. Ang plano ay isa lamang pormalidad, isang paraan, upang gawing legal at professional ang pagbagsak ni Maureen. Ang reyna ay naglipat na ng isa pang piyesa. Ngayon pareho nang nasa panganib ang hari at ang reyna ng kalaban. At si Eileen, ang manlalaro sa dilim, ay naghihintay lamang ng tamang sandali para sa kanyang huling hirit. Ang checkmate. 6 na buwan ang lumipas mula nang pumanaw si Consuelo. Sa loob ng panahong yon, si Eileen ay naging isang multo sa kanyang sariling buhay, tahimik na nagmamanipula sa mga pangyayari mula sa likod ng mga kurtina. Nagawa niyang paikutin ang mundo ni na Dennis at Maureen nang hindi man lang nalalaman ng mga ito kung sino ang tunay na kalaban. Ngunit ang pagtatago ay may hangganan. Dumating na ang panahon para sa ikatlong yugto ng kanyang plano, ang paglalantad. Isang Miyerkules ng umaga, isang press release na maingat na inihanda ng pinakamahusay na PR firm sa bansa ang ipinadala sa lahat ng pangunahing media outlet. Ang anunsyo ay simple, direkta at nakakagulat. Eileen Jimenez, tagapagmana ng De La Vega Fortune. Opisyal ng uupong chairman ng De La Vega Holdings, Maynila, Pilipinas. Si Eileen Jimenez ang nag-iisang anak ng yumaong business magnate na si Consuelo De La Vega ay opisyal ng tatayong chairman ng De La Vega Holdings. Kasabay nito inaanunsyo ni Ms. Jimenez ang pagtatatag ng Consuelo De La Vega Foundation na may paunang pondo na 500 milyong piso na ilalaan para sa mga scholarship ng mga mahihirap ngunit matatalinong estudyante sa buong bansa. Kasama ng press release ay isang litrato, isang opisyal na headshot na kuha nung nakaraang linggo. Ang nasa larawan ay hindi na ang simpleng Eileen na kilala ng lahat. Ang babae sa litrato ay may matalas na tingin, eleganteng ayos ng buhok at nakasuot ng isang simpleng power suit na nagpapahiwatig ng awtoridad at kapangyarihan. Siya ay mukhang kalmado, kontrolado, at hindi matitinag. Sa loob ng 1 oras ang balita ay sumabog na parang isang bomba. Naging breaking news ito sa mga business channel, trending topic sa social media at laman ng mga pangunahing pahayagan. Ang pangalan ni Eileen Jimenez, na dati kilala lamang sa isang maliit na bilog ng mga kaibigan, ay biglang naging bukambibig ng buong bansa. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagtunog, mga reporter na humihingi ng panayam, mga malalayong kamag-anak na hindi niya kailanman nakilala, mga dating kaibigan na biglang gustong makipagkumustahan. Hindi niya sinagot ang mga ito. Ang tanging reaksyon na hinihintay niya ay mula sa 2 tao. Sa isang masikip at inuupahang apartment sa Pasig, si Dennis at Maureen ay nag-aaway na naman tungkol sa bayarin. Si Dennis, na na-demote kamakailan sa isang junior position, ay halos wala nang kinikita. Si Maureen naman ay nasa bingit ng pagkakatanggal sa trabaho. Ang kanilang pangarap na buhay ay naging isang bangungot ng stress at sisihan. Hindi ko na alam kung saan kukuha ng pambayad sa kuryente. Sigaw ni Maureen, hawak ang isang bill. Kasalanan ko ba? Ginagawa ko ang lahat. Ganting sigaw ni Dennis habang binubuksan ang telebisyon para takasan ang usapan. At doon sa screen nakita nila ito. Isang news anchor ang nag-uulat at sa likod nito ay ang malaking litrato ni Eileen. Muling binuhay ang misteryo ng isa sa pinakamayayamang pamilya sa bansa, ang mga De La Vega. Si Eileen Jimenez, na namuhay ng simple sa kabila ng pagiging nag-iisang tagapagmana. Pareho silang natigilan. Ang sigawan ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Tinitigan ni Dennis ang screen, ang kanyang mukha ay unti-unting namumutla. Ang mga numero ay umikot sa kanyang isipan, bilyon-bilyon. Ang babaeng iniwan niya, ang babaeng minamaliit niya, ang babaeng ipinagpalit niya para sa isang panandaliang aliw ay isa pala sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Ang apartment na tinawanan niya, ang lumang kotse na ikinahiya niya, ang simpleng buhay na tinalikuran niya, lahat pala ay isang pagsubok. Isang pagsubok kung saan siya ay
bumagsak ng walang awa. Ang pakiramdam ay hindi lang panghihinayang. Ito ay parang pagguho ng kanyang buong pagkatao. Sa tabi niya si Maureen ay napaupo sa sahig, ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Ang babaeng tinuring niyang kaibigan, ang babaeng inagawan niya ng asawa, ang babaeng lihim niyang kinaiinggitan ay isang reyna pala na nagtatago sa balat ng isang ordinaryong tao. Lahat ng kanyang maliliit na tagumpay, ang kanyang posisyon sa hotel, ang kanyang mga mamahaling gamit, ay naging abo sa harap ng katotohanan ito. Naintindihan niya na ngayon ang kanyang kataksilan ay hindi lang isang simpleng pagkakamali. Ito ay ang pinakamalaking kabubuhan sa buong buhay niya. Hindi! Bulong ni Maureen habang umiiling ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkaunawa. Kaya pala, ang lahat ng nangyari sa kanila sa huling 6 na buwan, ang pagbagsak ni Dennis sa trabaho, ang biglaang paghihigpit sa hotel, ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Hindi ito kamalasan. Ito ay isang plano, isang malamig kalkulado at perpektong isinagawang plano. At sila na nag-aakalang sila, ang nanalo, ay mga langgam lamang pala na pinaglalaruan sa isang chessboard na hindi man lang nila alam na umiiral. Tumunog ang telepono ni Dennis. Ito ay mula sa opisina. Dennis, sabi ng kanyang boss, sa kabilang linya ang boses ay alanganin. Pinapatawag ka ng HR. Mayroon daw silang final notice para sa'yo. Nabitawan ni Dennis ang telepono. Sa kanyang penthouse office na ngayon ay opisyal na niyang inuokupa. Tinitingnan ni Eileen ang 2 email sa kanyang inbox. Ang una ay ang termination letter ni Dennis. Ang ikalawa ay ang final notice para kay Maureen. Isinara niya ang kanyang laptop. Walang-walang ngiti, walang kakasiyahan. Tanging isang pakiramdam ng pagtatapos. Maya-maya pumasok ang kanyang executive assistant. Ma'am, dumating na po ang imbitasyon. Ang taunang charity ball ng San Juan de Dios Foundation. Hinihiling po nila kung maaari kayong maging keynote speaker. Kinuha ni Eileen ang imbitasyon. Ito ang pinakaprestihiyosong social event ng taon kung saan nagtitipon ang lahat ng mayayaman at makapangyarihan. Naalala niya noong 1 taon, pinangarap ni na Dennis at Maureen na makadalo dito. Tumingin siya sa kanyang assistant. Tumugon ka, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Sabihin mong ikinagagalak kong dumalo. Ang paglalantad ay tapos na. Ngayon oras na para sa huling akto, ang pampublikong paghuhukom. Ang gabi ng San Juan de Dios Charity Ball ay kumikinang sa karangyaan. Ang Grand Ballroom ng The Peninsula Manila ay napuno ng mga pinakamayayamang pamilya at pinakamakapangyarihang individual sa bansa. Ang tunog ng isang string quartet ay humahalo sa mahihinang tawanan at sa tilamsik ng mga champagne glass. Ang lahat ay naroroon, nakasuot ng kanilang pinakamahahalagang gown at taksido. Bawat isa ay nagpapaligsahan sa pagpapakita ng kanilang yaman at katayuan. Ngunit nang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom, ang lahat ng atensyon ay napunta sa iisang tao. Pumasok si Eileen Jimenez. Nakasuot siya ng isang gown na kulay ruby red. Simple ang hiwa, ngunit gawa sa pinakamataas na uri ng seda na tila dumadaloy sa kanyang katawan. Walang kumikinang na sequins o malalaking hiyas. Ang tanging alahas niya ay isang pares ng diamond earrings na kumikislap sa tuwing gumagalaw siya. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng shinyon at ang kanyang makeup ay simple, ngunit nagpapatingkad sa kanyang matalas na mga mata. Hindi siya pumasok na parang isang baguhan na nasisilaw sa liwanag. Naglakad siya ng may kahinahunan at awtoridad na para bang ipinanganak siya para sa ganitong mga okasyon. Ang mga bulungan ay sumunod sa kanya na parang isang alon. Siya ang sentro ng universo sa gabing iyon. Agad siyang sinalubong ng mga organizer at ng mga pinakakilalang panauhin. Bawat isa
ay sabik na makamaya ng bagong reyna ng De La Vega Holdings. Sa isang sulok malapit sa bar, nakatayo ang 2 taong hindi nababagay sa lugar na yon. Si Dennis at Maureen. Hindi malaman kung paano nagawa nilang makakuha ng tiket, marahil ay isang lumang imbitasyon na ipinadala bago pa gumuho ang kanilang mundo. Si Dennis ay nakasuot ng isang kupas na suit na mukhang hiniram habang si Maureen ay nakasuot ng isang gown na halatang hindi na uso. Sila ay parang 2 basang sisiw na naligaw sa isang pugad ng mga agila. Nakatayo sila roon, hindi umiinom, hindi nakikipag-usap, tanging pinapanood si Eileen mula sa malayo. Nakita nila kung paano siya ngumiti, kung paano siya nakipag-usap sa mga senador at mga CEO na may parehong antas ng kumpiyansa. Ang bawat kilos niya ay isang sampal sa kanilang mukha, isang paalala ng mundong minsan ay abot kamay nila, ngunit ngayon ay milya-milya na ang layo. Kailangan nating makausap siya, desperadong bulong ni Dennis. Ito na ang huli nating pagkakataon. Anong sasabihin natin? Nanginginig na sagot ni Maureen. Napatawarin niya tayo, Dennis, tingnan mo siya. Sa tingin mo ba, may pakialam pa siya sa atin? Wala na tayong ibang pagpipilian. Giit ni Dennis, wala na akong trabaho. Ikaw anumang araw ay tatanggalin ka na. Kailangan nating magmakaawa. Sa buong gabi tinanggap ni Eileen ang mga papuri at pagbati. Ngunit ang kanyang mga mata ay paminsan-minsang sumusul. Yap sa direksyon ng bar, tinitiyak na ang kanyang mga panauhin ay naroroon pa rin. Nang dumating ang oras para sa kanyang talumpati, umakyat siya sa entablado ng may kagalangan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi siya nagsalita tungkol sa negosyo o sa kanyang yaman. Sa halip nagsalita siya tungkol sa kanyang ina, ang simpleng babae na nagturo sa kanya ng halaga ng pagpapakumbaba at pagsisikap. At nagsalita siya tungkol sa misyon ng bagong pundasyon, ang magbigay ng pagkakataon sa mga taong nagsisimula sa wala. Dahil ang tunay na lakas, pagtatapos niya ay hindi nasusukat sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung paano ka bumangon mula sa wala. Isang malakas na palakpakan ang sumabog. Habang bumababa siya ng entablado, sinamantala ni Dennis at Maureen ang pagkakataon. Hinintay nila siya sa isang medyo tahimik na pasilyo patungo sa powder room. Eileen! Tawag ni Dennis, ang kanyang boses ay nanginginig. Lumingon si Eileen, ang kanyang mukha ay kalmado na, para bang inaasahan na niya sila. Dennis, Maureen, ikinagulat kong narito kayo. Sabi niya, kahit na ang kanyang mga mata ay nagsasabing kabaligtaran. Eileen, pakiusap. Lumapit si Dennis, ang kanyang dating kayabangan ay napalitan ng desperasyon. Patawarin mo kami. Nagkamali ako. Ako ang may kasalanan niyang lahat. Huwag mo sanang idamay si Maureen. Si Maureen naman ay humahagulgol na. Patawad, Eileen. Patawad. Gagawin ko ang lahat, lumuhod man ako. Sa harap mo ngayon, mapatawad mo lang kami. Pakiusap-kausapin mo ang bagong management. Kailangan ko ng trabaho ko. Tinitigan sila ni Eileen, hindi galit, hindi rin tuwa. Ang tanging nakikita sa kanyang mga mata ay isang uri ng malamig na awa. Ang awa na ibinibigay sa isang bagay na hindi na mahalaga. Tinaas niya ang kanyang kamay, isang senyas para sa 2 bodyguard na nakatayo sa di kalayuan. Agad silang lumapit. Ang pagpapatawad, mahinang tanong ni Eileen, sapat lang upang marinig nilang tatlo. Matagal ko nang ginawa iyon. Sa katunayan, dapat ko pa nga kayong pasalamatan. Nagulat sina Dennis at Maureen. Salamat. Pagpapatuloy ni Eileen, ang kanyang boses ay nanatiling mahinahon. Dahil kung hindi ninyo ako tinraidor, marahil ay isa pa rin akong simpleng asawa na kontento na sa maliit na mundo. Hindi ko sana matutuklasan kung sino talaga ako at kung ano ang kaya kong gawin. Kaya salamat.
Salamat sa pagpapalaya sa akin. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga gwardiya. Ang kanyang boses ay bahagyang lumakas sapat upang marinig ng ilang mga taong malapit. Pakiusap ihatid ninyo ang dalawang panauhing ito palabas. Mukhang naliligaw sila at hindi nila mahanap ang daan. Ano hindi Eileen pakiusap? Sigaw ni Dennis, sinusubukang lumaban habang hawak siya ng isang gwardiya. Eileen, kaibigan kita. Humihikbing sigaw ni Maureen habang ang isa pang gwardiya ay magalang ngunit mahigpit siyang ginagabayan palayo. Walang ginawang eksena ang mga gwardiya. Propesyonal silang inilabas ang nagwawalang magkasintahan. Ang lahat ng mga matang nakasaksi ay nagkunwaring walang nakita, ngunit ang mensahe ay malinaw. Si Eileen Jimenez ay hindi dapat banggain. Naiwan siyang nakatayo sa pasilyo kalmado at hindi nagalaw. Inayos niya ang kanyang gown, huminga ng malalim at bumalik sa ballroom na may isang maliit at misteryosong ngiti sa kanyang mga labi. Nang gabing iyon, hindi siya umuwi na may dalang galit o paghihiganti sa kanyang puso. Ang sayaw ay tapos na. Ang laro ay napanalunan na. Umuwi siya na may dalang kapayapaan, handa ng isara ang aklat at simula ng isang bago. Lumipas ang isang buwan mula sa gabi ng charity ball. Ang taglagas ay naging taglamig at kasabay ng pagbabago ng panahon ay ang tuluyang pagtatapos ng dating buhay ni Eileen. Ang balita tungkol sa pagpapalabas kina Dennis at Maureen sa grandiosong pagtitipon ay naging isang lihim na usap-usapan sa alta sosyedad. Walang nagsulat tungkol dito, ngunit alam ng lahat. Ito ang huling pako sa kanilang kabaong. Si Dennis na wala nang mahanap na trabaho sa industriya ng consulting ay napilitang tumanggap ng isang maliit na posisyon sa isang call center, isang trabahong malayong-malayo sa kanyang dating kayabangan. Si Maureen naman, tulad ng inaasahan ay tinanggal sa Paraiso Hotels. Dahil sa performance issues at sa reputasyong nabuo niya, wala nang disenteng hotel na gustong kumuha sa kanya. Ang kanilang relasyon na sinubok ng pera at pressure ay tuluyan ng gumuho. Naghiwalay sila sa gitna ng mapait na sisihan at sumbatan bawat isa ay sinisisi ang isa sa kanilang pagbagsak. Ang kanilang dakilang pag-ibig ay napatunayang isa lamang palang ilusyon na madaling masira. Hindi na inabala ni Eileen na alamin ang mga detalye. Para sa kanya sila ay mga multo na lamang ng nakaraan mga aninong lumipas na. Ang kanyang focus ay nasa hinaharap na. Nakatayo siya sa loob ng dating opisina ng kanyang ina sa pinakatuktok ng De La Vega Tower. Ang silid ay malawak na may mga floor-to-ceiling glass windows na nagpapakita ng 360-degree view ng buong Metro Manila. Sa loob ng maraming buwan, mas pinili niyang magtrabaho sa satellite office. Ngayon lang niya naramdaman na handa na siyang upuan ng trono. Ang lugar ay halos hindi niya binago. Nananatili roon ang mga lumang kasangkapang naraang mga koleksyon ng libro at ang isang malaking oil painting ng kanyang ina na nakasabit sa likod ng malaking mesa. Tila naroon pa rin ang diwa ni Consuelo, nagmamasid at gumagabay. Pumasok si Attorney Teodoro, may dalang isang folder. Eileen, sabi nito na may ngiti. Magandang balita. Ang unang batch ng mga scholar ng Consuelo de la Vega Foundation ay napili na. 100 estudyante mula sa iba't ibang probinsya. Lahat sila ay top-notchers ngunit walang kakayahang mag-aral sa kolehiyo. Binuksan ni Eileen ang folder. Nakita niya ang mga litrato ng mga kabataang puno ng pag-asa, mga kwento ng kanilang mga pangarap, maging doktor, inhinyero, guro. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang puso. Isang bagay na mas totoo at mas makabuluhan kaysa sa malamig na kasiyahan ng paghihiganti. Sila ang tunay na pamana ni Mama. Mahinang sabi ni Eileen. Ang iyong ina ay magiging napaka-proud sa iyo, sabi ng matandang abogado. Hindi dahil sa kung paano mo pinrotektahan ang kanyang kumpanya, kundi dahil sa kung paano mo pinagpatuloy ang kanyang puso. Nang makaalis si Attorney Teodoro, umupo si Eileen
sa malaking leather chair sa likod ng mesa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang bagay siya roon. Kinuha niya ang isang naka-frame na sulat mula sa isang drawer. Ito ang huling sulat ng kanyang ina, ang sulat na natagpuan niya sa safety deposit box. Binasa niya muli ang mga huling linya. Protektahan mo ang iyong sarili, protektahan mo ang iyong puso, at tandaan mo anak kita. Mas malakas ka kaysa sa inaakala mo. Kapag dumating ang bagyo tumayo ka, napatayo siya at lumapit sa bintana, pinagmasdan ang abalang lungsod sa ibaba. Ang bagyo ay dumating at umalis na. At siya tulad ng habili ng kanyang ina, ay nanatiling nakatayo. Ngunit hindi lang siya basta nakatayo, siya ay lumago. Ang mga ugat niya ay mas lumalim at ang kanyang mga sanga ay mas umabot sa kalangitan. Naintindihan niya na ngayon, ang tunay na pamana ng kanyang ina ay hindi ang bilyon-bilyong piso. Ito ay ang lakas na itinanim nito sa kanyang puso, ang lakas na magtiis, ang lakas na lumaban, at higit sa lahat ang lakas na magpatawad, hindi para sa iba, kundi para sa sarili. Ang paghihiganti ay tapos na. Ito ay isang kabanata na kailangan niyang pagdaanan upang mahanap ang kanyang sarili, ngunit hindi ito ang kanyang buong kwento. Ang kanyang kwento ay ngayon palang nagsisimula. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi para alamin ang balita tungkol kina Dennis o Maureen, kundi para tawagan ang pinuno ng pundasyon. Gusto kong doblehin ang pondo para sa susunod na taon. Sabi niya ang kanyang boses ay puno ng sigla at layunin. At gusto kong magtayo ng mga programa para sa mga kababaihan na gustong magsimula ng sarili nilang negosyo. Tawagin natin itong The Phoenix Initiative. Habang nagbibigay siya ng mga utos ang papalubog na araw, ay nagpinta sa kalangitan ng mga kulay ginto at kahel. Ang liwanag ay tumama sa kanyang mukha at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, isang tunay at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito ang nangiti ng isang taong nanalo sa isang laban, kundi ang ngiti ng isang taong nakahanap ng kanyang tunay na kapayapaan. Hindi na siya si Eileen ang biktima o si Eileen ang tagapaghiganti. Siya na ngayon si Eileen de la Vega, ang babaeng kayang harapin ang anumang bagyo ang reyna na hindi nagmana ng isang kaharian, kundi nagtayo ng sarili niyang imperyo mula sa abo ng kanyang nakaraan. At sa ilalim ng kanyang pamumuno, marami pang buhay ang kanyang babaguhin, marami pang pangarap ang kanyang tutuparin. Ang pamana ng lakas ay magpapatuloy. Ang mga sumunod na buwan ay nagdala ng isang bagong uri ng kapayapaan kay Eileen. Ang bigat ng galit at pighati ay napalitan ng bigat ng responsibilidad, isang responsibilidad na malugod niyang tinanggap. Ang kanyang mga araw ay napupuno ng mga pagpupulong sa De La Vega Holdings at sa pagbisita sa mga komunidad na tinutulungan ng kanyang pundasyon. Sa mga ngiti ng mga iskolar na